There are some people brought to him, meaning to the Lord Jesus, a man who was deaf and could hardly talk, and they begged him to place his hand on the man. After he took him aside, away from the crowd, Jesus put his fingers into the man's ears. Then he spit and touched the man's tongue. He looked up to heaven and with a deep sigh said to him, Ephphatha, which means be opened. At this, the man's ears were opened, his tongue was loosened, and he began to speak plainly. Jesus commanded them not to tell anyone, but the more he did so, the more they kept talking about it. People were overwhelmed with amazement. He has done everything well, they said. He even makes the deaf hear and the mute speak. And may we receive blessing through the reading of this beautiful story. So let's take a look at the story. The man was deaf and mute. Maybe we should say the man was deaf, therefore mute. Dahil sabi po ng mga doktor, ito daw pong deaf person is unable to speak because he cannot articulate the sound of spoken words. Why not? Because he cannot imitate the sound of what he does not hear. At yung pagsasalita ay pagkopya lang ng mga nadidinig nating mga sounds. Kaya yung batang lagi mong kinakausap, nagiging magaling magsalita, yung ayaw mong kausapin at yung mga mahihiyain na mga magulang at hindi nag-uusap, nagiging ganun din ang bata, kadalasan. Now, a partially deaf person can partially speak because the person can hear some sounds, although probably will not be able to speak very well. So ito po yung dinalang pasyente sa Panginoon, isang deaf and mute. And the people asked Jesus to lay his hand on the man. Kailangan hawakan niya. You see, touching and laying on of hands was, and still up to a greater extent, is common practice in spiritual healing. So dinilang nila po ang bingi at pipi, halos na taong ito, at gusto niyang hipuin ni Jesus. And Jesus took him aside privately. Hindi na uubusan ng napakarami mga taong nag-uusyoso, mga curious, may mga faithful, meron namang critics, pero nandun lahat ng tao. So the Lord took this person aside in a very private way, brought him to a place where nearly all the others were not. You know, there was a very private, a very quiet, some people say a very esoteric and mysterious aspect of Jesus' ministry. Na kuminsan, hindi na po natin nabibigyan niya ng pansin. Dahil sa sobra nating pag-aaral, nalilimutan natin na merong mga bahagi at merong katangian ng pagtuturo ng Panginoon na merong misteryo. Hindi lahat ay nakabunyag, hindi lahat ay nakikita. Kaya naman, ang pinakamadalas niyang ibilin sa mga tao, bukod sa huwag kang matakot, ay huwag mong ipagsabi ang nangyari. This admonition for secrecy is a frequent theme in the Gospels. Apparently, the Lord has a way, probably a technique, a system of bringing these people into a situation where they could be healed. And this was not shown publicly. So the Lord would always set people aside, bring them away from the crowd, heal in secret almost, and then tell the people, don't tell others what happened. Keep quiet. And what did the Lord do? The Lord stuck his fingers into the patient's ears. Siyempre, hindi naman siguro buong-buong inilubog niya yung daliri niya doon sa tenga dahil mararating na yung utak ng tao. Hinawakan lang siguro yung medyo bunganga ng tenga. It was a form of forceful and localized touch. And prophecy must be remembered. Isaiah 35:5, then will the eyes of the blind be opened and the ears of the deaf unstopped. Isa itong prophetic sign, isang pangitain at isang patotoo na dumarating na at pumapasok na ang panahon ng kaligtasan. It is a prophetic sign that would signal the age of redemption, the age of the Messiah. Now, going back to what Jesus did, aside from sticking his fingers into the ears of this patient, he spat and applied his saliva on the man's tongue. Sa 21st century standards of hygiene, you'll be squeamish and you'll squirm and you'll say, parang, gusto nyo ba yon? Kung papagalingin kayo, lalagyan ng laway nung nanggagaling yung dila nyo, kasi huwag na lang, mananatili na lang kung pipi.
Buti na lang, noong mga panahon na yon, wala pa silang malay tungkol sa bakterya. Wala pa silang malay tungkol sa microbiology. At it was a standard practice in his time. There's another example in Mark 8:23. He took the blind man by the hand and led him outside the village. Dinala na naman sa malayo. When he had spit in the man's eyes and put his hands on him, Jesus asked, "Do you see anything?" So, nilagyan din niya nung kanyang laway. Saliva was also applied for healing in other instances, katulad sa John 9:6. Having said this, he spit on the ground, made some mud with saliva, and put it on the man's eyes. Merong part of him that goes with the element of healing that becomes a part of the patient. As you see, it's mysterious, it's esoteric. Hindi kayang ipaliwanag ng very objective observation. But belief in the curative and even magical power of human saliva is common. It was common during the times of the Lord. In fact, it is common in rabbinic literature. Yung mga sulatin ng mga rabbis nung panahon ni Jesus, napakaraming mga report tungkol dyan. In fact, this action of using saliva for supernatural use like healing was forbidden by the rabbis of Israel. In other words, Jesus was breaking one of the laws and rules of the rabbis by doing what he was doing. Pinagmamawal yun ng mga rabbi, either dahil talagang walang kwenta yon o dahil alam nilang may power yon at siguro sila man maglagay man ng kutakot-takot nilang laway, hindi makapagpagaling, pinagbawal na lang nila. You know, ganun ang relihiyon eh. Yung hindi mo magawa na ginagawa ng iba, pinipintasan mo. Sinisiraan mo at kung pwede mong ipagbawal, ipagbabawal mo. No? Kung pinagbabawalan yung mga ibang churches, yung mga member nila na magpapalakpak, pinagbabawalan nila na gumawa nito, gumawa nun, dahil ginagawa ng iba. So, nakita natin yung rason nitong mga rabbis, pinagbabawal nila yan. And then Jesus looked up to heaven. So kung isa-isahin natin, nilagay niya yung daliri niya sa mga butas ng tenga, tapos nilagyan niya ng kanyang laway yung dila noong taong pipe, at siya'y tumingala sa langit. Obviously, he prayed because the Bible said he sighed. Hindi na verbalize yung prayer, another mysterious element of the healing. Walang formulang sasabihin, bumalakabu, rarara, walang mga ganon. Yung he sighed, bumuntong hininga in prayer. And here we see the emphasized role of prayer in healing. Jesus prayed. In this instance and in many instances, Jesus did not make a direct claim to be the healer. He prayed for healing. He prayed to the Father in heaven. And that must be clear. Huh? And then he said, Ephata, meaning be opened. Isa sa mga patotoo, napaka-genuine ang statement na ito because it's in Aramaic. It's a direct quote na bumaba sa tradisyon hanggang masulat sa Biblia yung sinabi niya na salita na ito. And it is a command. Now we see another element, the power of Jesus' words. It was a command. Sabi niya, be opened. Akala mo isang living being yung kinausap. Be opened. It's a command. Kaya siguro, ang mga herbolaryo ng Pilipinas ay bumubulong sa mga langis at mga bago ipahid-pahid sa binubulong-bulungan nila. Who knows? They might also be commanding the liquid to do something supernatural na, siyempre, ipinagbawal uli ng relihiyon. No? Christian theologians demonized this practice. Maybe because the Christian theologians cannot do anything kahit magbubulong sila. This is something that you must always look at religion because, you know, religion is always having competition. Not everything that a religious group or a religious organization says must be taken for what it is because usually it is being said to fight the competition. Kaya dapat nire-review mo ang pananaw. At trabaho ng mga relihiyon to demonize everybody and everything outside of them. Tatakutin ka, demonic yan, evil yan, para huwag kang lumapit doon. Dahil baka ka mapagaling doon na hindi mo na sila balikan. Dahil hindi ka nila mapagaling. Hindi ko po sinasabi na walang ginagawang masama ang mga espiritong masasama. Pero hindi lahat ng hindi natin naiintindihan, ile-label nyo agad demonic.
Because it might even be the work of God that you just do not understand. Katulad nung panahon ni Jesus, na siya ay nagpapalaya sa mga masasamang espiritu. Anong sabi naman ng relihiyon? Anong sabi ng templo? Nagpapalaya siya ng masamang espiritu kasi masamang espiritu din yan eh. Nagkakaintindihan sila, nagko-cooperate sila para magpa-impress. They called the work of Jesus the work of Beelzebub, the work of the prince of demons, dahil naiinggit sila at hindi nila magawa yon. Kaya huwag din kayo nagpapapaniwala ngayon sa lahat ng religious leader na sabihin, kulto yan, demonic yan, evil yan, baka kuminsan inggit lang sila. Nangyayari yon. Kaya kailangan susuriin mo, ano bang doktrina ang sinasabi nila, ang ginagawa nila. Hindi ako agad-agad na lang maniniwala. I'd like to share with you something very interesting which probably you should personally investigate. Reportedly, there is this Japanese called Masaru Emoto, no? At nagsulat siya among many books, Secret Life of Water. Anong ginawa nitong si Masaru Emoto? Nag-e-eksperimento siya sa mga tubig. Halimbawa, papakinigin niya ng classical music, papakinggan niya ng rock, o kaya mumurahin niya yung tubig, pupurihin niya yung tubig, kung ano nung ginagawa niya sa tubig. Tapos bigla niyang fini-freeze. May technology siya to suddenly freeze the water and then take molecular level photos. Through very powerful microscopes and cameras, kinukuha na niya yung molecular arrangement ng tubig. At ito yung inilathala niya sa libro. Alam niyo po ang nakita niya? Yung tubig na pinakinig niya sa classical music, ang ganda-ganda ng arrangement ng mga molecules. Meron ding pattern, may balance, may harmony. Yung tubig na pinakinig niya sa rock, nagkawasak-wasak yung mga molecules. Nagkagiba-giba at ang pangit-pangit ng arrangement, parang sumabog. Tulad din ng mga naging experiment noon sa halaman, yung mga halaman na pinakinig ng classical and the usual what we call beautiful music. Tapos yung halaman lumago, gumanda, pero yung binombard ng rock music na looy. Parang mga tao rin yung sobrang mahilig kuminsan sa rock, di ba? Yung nagkakabuang-buang, kung ano-anong nangyayari. Na hindi naman lahat, no? Pero meron. Usually, yan ang mga suwail na anak, yan ang mga ayaw pumasok, ayaw maligo. Usually, ha? May nangyayari talaga, kaya dapat pag-aralan. Ngayon, balikan po natin yung tubig. Anong nakita natin doon sa experiment ni Masaru Emoto na hindi ko man buong-buong ine-endorse sa inyo? Sabi ko nga, di pag-aralan nyo rin, tingnan nyo. No? Liquid reacts to music and liquid reacts to human emotion. Apparently. Interesting. Kaya nga siguro yung mga hilot, binubulong-bulungan yung mga langis, yung mga tubig-tubig bago ipainom sa'yo. Tayo naman, hindi natin intindihan, demonyo yata ito, masama yata ito. Well, it's still possible, but I am not saying it is not. I'm not saying it is. I'm saying there is something that happens when people command even this kind of elements. You know, because people were made in God's image, there is power that is in us because we were made in God's image. Ngayon yung power na yun ang nadidistort, yun ang nasisira, kaya inaagaw ni Satanas tayo para magamit niya yung power na yun. But when God speaks, sabi niya, let there be light, let there be this. Nagkakaroon nga, nagsasalita siya. Kaya sabi ni Jesus, be open, bumubukas, sumusunod. Gaano karami doong kapangyarihan na yun ang ibinigay niya sa tao? Dami. Yung bata lang sabi mo, ay, batang yan, malikot yan, alam mo, makulit yan, ayaw niyang matulog. Talagang yun nga ang gagawin ng batang yun. Pero sabihin mo, alam mo yung batang yan, ang bait-bait yan. Lagi yung tumutulong. Nadidinig yan, matulong nga siya ng tulong. The power of the spoken word. Kaya yung batang pinupuri mo, talagang nagkakaroon ng confidence. Yun namang lagi mong pinipintasan, talagang nagkakaroon ng inferiority complex. There is power in what we say. Kaya sabi mo, masisira ang araw ko na to. Kadalasan nangyayari nga. Mahiwaga. At yun kuminsan ang problema ng Christian scholarship. Sobrang naging philosophical na wala yung hiwaga. Pero ang totoo, yung Word of God, ang dami niyang mystery. Kaya dapat meron tayong space kahit malang konti para sa ganung mga bagay. Kaya siguro itinuro sa ating ipag-pray ang ating kakanin. No? Na pag ipinagpe-pray natin, i-bless mo po ito, linisin mo po ito, nagsusunuran yung mga molecules nila. Pero pagkakain ka pa na, sabi mo, ito na naman ang ulam, sawang-sawa na ako sa ulam na to, hindi na ako makakakain. Talagang hindi ka makakakain, talagang nawawala ng kwenta. Pero pag sabi mo, wow, ang sarap ng ulam natin, ang ganda, talagang ang masasarapan ka. Dahil yung power ng iyong salita, di natin alam.
That's why, when we pray for patients, di ba, ang mga Kristiyano, nilelay hands pa natin ang mga patient. At pagka yung naglay hands ay may pananalig at may power siya na spiritual, talagang may nangyayari, gumagaling. At pag nananalig naman yung pasyente, kung tutuusin po natin na yung human body is about 60 to 70% water or liquid, kung ako na may pananalig at kasang-ayon ng Diyos ang pag-iisip ko at yung mga molecules ko, kalinya ng kalooban ng Diyos, at hihipuin ka at ipapanalangin ka, mahirap bang ma-influensya yung molecules ng katawan mo rin? Kaya siguro sa Bible, sa prayer, hinihipo pa natin, ipinagpe-pray natin. At sabi, yung mga elders of the church, pahira ng langis ang pasyente at ipanalangin ito. May liquid na naman na ina-apply. Pero pag sobra tayong scholarly sa ating mga pananaw, nawawala lahat ng bagay na yon. Kaya kumisan, maraming power hindi natin napakikinabangan. How much of Jesus do we understand? Gaano karami? How much of spiritual mysteries do we know about? How much of genuine power and empowerment do we reject because of ignorance, because of religious fear? Kasi po, pag ang Panginoon nasa ating puso, kilala natin ating sarili, Kristiyano tayo, hindi naman siguro tayo ganon-ganon na lamang na maipapahamak kahit nagkaroon tayo ng konting pagkakamali ng pagpapasya. Kasi there is this bulk of goodwill of the Spirit in you. Kaya hindi dapat tayo sobrang matatakutin, sobrang allergic sa lahat ng bagay na hindi natin naiintindihan. Because greater is He that is in you than he that is in the world. At kung yung pong ating intensyon ay malinis, hindi naman talaga tayo naghahanap ng sakit ng katawan, hindi talaga tayo naghahanap ng kamalian para gawin, at in our honesty and in our openness to the possibilities of understanding the truth in a deeper way, paano tayo mapapahamak sa ganung mga bagay? Basta lagi tayong handa na maituwid, handa tayong maituwid ng salita ng Diyos, ng payo ng mga mature Christians, at ng ating sariling budhi sa pamamagitan ng ating panalangin. So, nakikita po natin na yung ginawa ng Panginoon, ipinagbabawal ng mga rabbis. Pero napapagaling ba ng mga rabbis yung pinagaling ng Panginoon? Kahit ngayon, ang mga religious groups, ang dami-daming ipinagbabawal. Pero kung tutuusin mo, isa lang ang tinutunguhan nun, self-preservation. Binabawalan nila yung mga members silang makinig dito, makinig doon. Bakit? Kung tama ba silang magturo at magaling silang magturo, ba't sila matatakot na makarinig ng mali yun? Hindi ba ko takot-takot na mali nga ang nadidinig niyan araw-araw sa radyo, sa telebisyon, at ang nababasang mali sa disinformation ng dyaryo at mga propaganda ng lahat. Ang dami naman nating mali na nadidinig. Pero pinagbabawalan ba tayo ng mga relihiyon na huwag kang manood ng TV, huwag kang makinig ng radyo, huwag kang magbasa ng dyaryo? Hindi, pinagbabawalan lang. Huwag kang makikinig sa ganitong speaker, huwag kang makikinig sa ganitong religious program because they're afraid of competition. Kung maganda ba naman ang kanilang mga turo at maganda ang kanilang mga pag-aalaga sa mga tupang ibinibigay sa kanila ng Panginoon, manong itaboy nga nilang, sige, makinig kayo sa iba, makinig kayo sa iba, at siguradong babalik din kayo dahil makikita niyong napakasarap magmahal ng ating church. Pero kung natatakot sila na mawala ng mga members, anong ginagawa? Pinagbabawalan ka, tinatakot ka, evil yan, demonic yan, cult yan. Kaya hindi na nakakapag-isip ang mga tao, nagiging straight jacket yung brain nila, nagiging divisive yung work ng ibang mga religious groups, at pagkatapos ang mga tao kumikitid ang isip, nagiging self-righteous, judgmental, and they label the other children of God with very unkind labels. Kita nyo, kung nakinig lang sila doon sa mga rabbis, hindi gagawin ni Lord yung ginawa niya, hindi gagaling yung tao. Meron naman mga religious groups, ganyan kahit hindi ka gumaling, hindi ka umasenso, mabulok ka, huwag kang mag-grow, basta dito ka lang, tapos. So hindi mo na alam kung ang kanilang concern para ang tao ay lumago at makalaya at marating ang mga dapat marating, o para lang hindi sila maubusan ng members. Noon hanggang ngayon, ang isa sa mga pinakamalaking magpropaganda ang relihiyon. At dapat ang mga anak ng Diyos bukas ang isip tungkol dyan. Na hindi ka agad-agad naniniwala sa mga propaganda. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang katuruan niya, napakarami natin pwedeng pagpulutan. Kung lilimitahan mo ang iyong isip, paliliitin mo lang pinanggagalingan mo, hindi ka na mag-move from glory to glory, and probably you will never be healed. Sa history naman, alam natin, powerful and victorious religions dominate, therefore they write the rules. They write history. Victorious religions and denominations become the church.
then the weak and dominated and vanquished religions become branded as cults and heresies. Kahit nung unang panahon, ang mga pananampalataya sa Panginoong Hesus tinawag na kulto. Even the followers of the so-called the way of Jesus of Nazareth, before it became strong, before it became called Christianity, before it became the church, was called a sect. Sekta ang tawag nila sa mga sumusunod kay Jesus. Kaya sa Acts 24:5, among other verses, we have found this man to be a troublemaker, stirring up riots among the Jews all over the world, tungkol kay Paul. He is a ringleader of the Nazarene sect. Yun ang tawag nila sa mga Kristiyano noon. Matagal bago tinawag na Christians, hindi tinawag na Christians sa God. Nazarene sect. Alam niyo po, nung panahon ng Panginoong Jesus, maraming sekta. Meron silang isang Diyos, meron silang isang bayan, pero sa Israel mismo, may mga sekta ng mga rabbis, may sekta ng mga Pharisees, may sekta ng mga, katulad dito, mga Nazarenes ang tawag sa kanila. May sekta si John the Baptist nung una. May mga kung ano-anong mga Nazarenes, merong mga militant na mga sekta na lumalaban talaga sila sa Roma, but they were all under the economy of this one religion in Israel. And obviously, there was a lot of religious tolerance. Kaya kahit sa istorya nitong si Jonah, no, na inihagi sa tubig at kinain ng isda for 3 days, nung sinisiklot-siklot na ng alon nitong sinasakyan nilang barko, anong sabi po ng kapitan? O kayo, magdasal-dasal kayo sa kanya-kanyang Diyos. At nang malaman natin kung anong lunas ito, nakita niyo po yung religious tolerance nila noon. Na pati sa panahon ni Lord, ang dami-daming mga groups, may kanya-kanya mga shades of meaning, and they were all coexisting with one another. Well, of course, obviously, competing also with one another for membership. Pero hindi naman naging one Christian church agad yan. Ang dami-dami pang mga grupo-grupo na sa pagtagal ng panahon, yung mga nakapagwagi sa mga kompetisyon, naging makapangyarihan, sila ngayon na nagsulat na kasaysayan, even the history of the church. Sila ang nagdikta kung anong tama, anong mali, at ano nangyari, lahat ng kalaban nila, yun ang natawag ng mga heretics. Siyempre, the powerful ones write history, and the enemies of the powerful ones who lose become heretics. Kung sila yung nanalo, sila yung the church. Sino magiging heretic? Yung kalaban nilang natalo. Kaya nga sabi, meron daw isang napakagandang definition. What is a cult? A cult is the religion of the weak. Because you will never call the religion of the strong and the powerful a cult, even though by its teachings, it really is. No? So, may political consideration ng lahat ng mga bagay na yan. Bumalik tayo sa storya. Na lahat na namin narating lang natin dahil pinag-uusapan natin yung tubig, yung mga utos dyan, yung mga bulong-bulong, etc., etc. Kaya di ba tayo man, bago inom, pagpalain mo po Diyos ko ang tubig na ito, linisin mo po para sa ikabubuti ng aking katawan, etc., etc. Pinagpe-pray natin. At huwag natin kakalimutan. Alam nga namang pray tayo ng pray, wala naman palang napapala at wala naman palang nangyayari, di sayang lang oras mo. So dapat pag nagpe-pray ka, naniniwala ka na may nangyayari nga sa tubig dahil ipinag-pray mo eh. So may power yung prayer na yon. Kaya bago ko uminom ng gamot, ipinagpe-pray ko, Panginoon, palakasin mo po ako sa pamamagitan ng gamot na ito. Pagpalain mo ito, gawin mo itong tool para sa aking kabubuti. Di ba? At pwede mo rin utusan sa pangalan ni Jesus, gawin mo ang trabaho mo. Di ba? Pagalingin mo ako. Kaya ang tao, pag nananalig, gumagaling na eh. May mga matatanda nga, dadaling pa lang sa doktor eh. Gumagaling na sa daan. Kasi alam nila, ay papunta na ako, gagaling na ako doon. Ang lakas ng pananalig. At kahit kailan ang Panginoon, hindi niya sinabing, pinagaling kita. Ano sinasabi niya? Your faith has healed you. Kaya dapat yung faith natin na de-develop. No? Napakalaking bahaging nananalig ka dapat, na pagagalingin ka nga. Balik sa kwento. So, the man's ears were opened. The man's tongue was released. Ang ganda nung ginamit ang word, release. So, ibig sabihin, nakagapos, nakatali, bago nangyari ang himala na ito. To the point that this man would be able to talk plainly. So, siguro nun, uungol-ungol lang o nagkakapalit-palit yung mga letra, mali-mali, pero now he would talk plainly. There was instant result.
Then Jesus told them to keep the healing a secret. Itong sinasabi ko mga kapatid na dapat nating sariwain yung misteryo ng pananalig. Hindi lahat nakabulgar, hindi lahat na pag-aaralan sa ilalim ng microscope at pag-aaralan sa classroom. Merong mga bagay na hindi inuusal, hindi inuungkat dahil yung espiritu mo lang nakakaunawa dun sa espiritu ng Diyos na nagbibigay noon. There are things that are too sacred to verbalize. Kaya dapat bumalik din tayo sa ganung aspeto ng pananalig. The man and everyone else talked zealously about it. As usual, there was a typical instruction to keep quiet, and there was a typical disobedience on the part of the healed person. There was a typical response and reaction. Ipinagdaldal nila yung sinabing ipaglihim. Kaya may nasira siguro sa mga plano ng Panginoong Jesus na bumantog siya agad, ang bilis-bilis, marami agad na ligalig. Marami pa siyang gustong gawin na dahan-dahan, na bigla na lang biglat, nalaman na ng lahat. Hindi na siya makapasok sa mga bayan-bayan, hindi na siya makapagturo ng lubos, at lagi na lang siyang dinudumog ng mga gustong magpagaling. Samantalang hindi naman yung panggagamot ang number one niya na dahilan kung bakit siya nagpunta sa mundo, kundi para magturo ng daan to the kingdom of God. But because it was dramatized too much, too soon, then many things got into the picture. Now, that was the story in Scripture. What has it got to do with us? Ano ngayon? Let's take a look at our story. Dahil tayo naman talaga yung pipe at bingi na yon na pinag-uusapan. Tayo yon. Tingnan ninyo ang katabi nyo kung hindi. Tanungin nyo, pipi ka ba? Diyan, hindi. Oh. Bingi ka ba? Hindi. Oh. Yung bang mga sinasabi sa inyo ng Diyos, sinusunod mo, dinidinig mo, ini-ignore mo, para kang bingi. Yung bang mga sinasabi ng Panginoon, unawaan mo lahat? Hindi siguro. O di bingi ka nga, tayo nga yan. Kaya nga natin pinag-uusapan eh. Kasi ano naman ang pake natin sa Kanya? We are this man. Because many of us are deaf. Many of us are spiritually deaf, to be exact. Although some may really be physically deaf, pero hindi naman yun ang gusto nating tukuyin ngayon. Yung spiritual deafness and muteness. We do not and we cannot hear God's word. We do not and we cannot hear God's truth. Why? Because we choose not to listen to the truth. We choose not to listen to God's word. Not all the time, but at least there will be some times. Pag hindi convenient, pag hindi natin gusto, hindi makakabuti sa atin, pinipili natin kung anong sinusunod sa salita ng Diyos. If there's a certain part of us, like this deaf and mute man, then we have something to learn. Acts 28:27, for this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Nagmatigas na daw ang puso ng mga taong ito, kaya hindi na halos sila makarinig at di na rin sila makakita. Nangyayari yon kahit sa mga tinatawag na anak ng Diyos. May mga tinatawag na anak ng Diyos na maibigin, mapagkapwa, pero namimili rin. Meron ding ayaw ibigin, meron ding ayaw tulungan, may ayaw batiin. May mga utos ang Diyos na talaga naman pinakakandahirapang sundin ng mga anak ng Diyos, pero meron ding mga binabaliwala, isinasa isang tabi. Kasi mahirap sundin. Kasi kailangan i-rearrange ang buhay. Because we do not and cannot hear the truth, because we were selective in what we like to hear, then we also become dumb when it comes to speaking in truth and about the truth. Tulad po ng binanggit natin kanina, bakit ba nagiging pipi ang bingi? Sapagkat ang pananalita ay nangyayari lang kung may nadidinig ka at nakukopya mo ang tunog nun. So kung wala kang nadidinig, wala ka ring maipaparinig sa iba. Kaya ang mga taong walang naririnig na katotohanan ng Diyos, wala rin silang maipaparinig na katotohanan sa iba. Sa katunayan, kung ang nadidinig nila yung mga kabalbalan at mga kaululan at mga kamalian at kalaswaan, sa totoo, yun din ang madidinig sa kanila. Siyempre, garbage in, garbage out.
Kaya yung hindi laging nakikinig ng katotohanan, huwag umasa na makapagsasalita ng katotohanan. At yun ang katotohanan, kaya marami sa atin kumisay hindi makapagsalita ng katotohanan ng may kapangyarihan kasi hindi naman tayo handa, laan na makinig at sumunod sa katotohanan. Iba yung nadidinig mo, literally, physically, yung sound waves. Pero ang pinag-uusapan natin na pagdinig dito ay yung pagdinig to the point of obedience. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos para sumunod. Dahil ang Diyos, pag nagsasalita, hindi siya nagsasalita para mang-aliw, hindi siya nagsasalita para tanggihan, nagsasalita siya para sundin. Dahil Diyos siya. So, pag nagsasalita ang Biblia, pag nagsasalita ang mga katuruan, sinusunod ba nating lahat o namimili tayo? Sapagkat kung pinipili lang natin kung ano yung katanggap-tanggap, kaibig-ibig at masarap sundin, malilimita ang ating bokabularyo dun din at pag nagsalita tayo, hanggang dun lang tayo pwede magsalita. That's why if you are deaf, you will be dumb. That's why many people are spiritually dumb because they are spiritually deaf. So you don't hear inspiring words from them when you need inspiration. You don't hear empowering and encouraging words from them when you are weak. You don't hear guiding and inspiring and empowering words when you need it. Kadalasan, ang nadidinig mong salita pa sa kanila, yung nakakapagpahina ng loob, yung nakakapagpagalit, yung nakakalito, kasi yun lang ang dinidinig din nila. What goes in, comes out. No truth in, no truth out. Little truth in, little truth out. Kaya sa Matthew 15:18, but the things that come out of the mouth come from the heart, and these make a man unclean. You want to know what is inside a man's heart? Just listen to what comes out of his mouth. And you want to know what people hear? Just listen to them speak, because what they hear is what they will say. Kaya nakikita niyo yung mga taong nakababad sa salita ng Diyos, pag bumaka ng bibig, verses. Yung mga tao na nakababad sa kabutihan at kabanalan ng Diyos, pag bumuka ang bibig, kabanalan, kabutihan. Kaya hindi mahirap malaman kung anong laman ng puso ng tao. May magsasabi, Christian siya, Christian leader siya, siya ay deacon or elder o pastor. Pero pag nagsalita, lalo laban dun sa mga kakompetensya nila sa kanilang bukasyon, malalaman mo kung ano laman ng puso. Therefore, malalaman mo kung anong dinidinig ng tainga. Hindi ba hirap na malaman? We need the touch of Jesus so our ears can hear the truth. We need. John 8:46-47, if I am telling the truth, why don't you believe me? He who belongs to God, read it? Yan. He who belongs to God hears what God says. So if you don't hear what God says, you know the conclusion. You probably do not belong. Or you belong pero nagbibingi-bingihan. Kaya kailangan ng pagbabagong loob. We need the touch of Jesus so our tongues can speak the truth. Nauumid ba ang inyong dila para magsabi ng totoo at tama? Nasisimi ba tayo at tayo ba ay nahihiya, nawawalan ang lakas ng loob na magsalita ng katotohanan? Lalo't kung ang kaharap natin parang mas mayaman, mas malaki, mas makapangyarihan. May yayaman pa ba't lalaki at mas makapangyarihan kaysa sa Diyos at sa kanyang salita? Pero kung maliit lang nun ang kinakain natin, nahihigitan talaga siya ng iba, nagiging mas malaki yung iba kaysa dun sa Diyos na nasa puso natin. That's why it is important that the ears be opened so that the mouth will also be released according to the Lord's word. So many people find it difficult to speak truthfully. In fact, there are people who find it easier to lie than to tell the truth. Why? Because they want to be convenient. It will benefit them to lie, so they lie. If it will benefit them to tell the truth, then they tell the truth. In other words, their morality is for sale. It goes to the highest bidder. Kung sino ang mas ipapangako na premyo, nandun ang kanyang moralidad. So kung sa kasinungalingan siya uunlad o giginhawa o makakalusot, yun ang gagamitin niya kasi yun ang kailangan niya sa panahon na yun.
So ang Diyos niya, papalit-palit. Pinakabilin-bilinan, you have only one God. Hindi pa iba-iba. We should all be free to speak truthfully. When we look at the story, what challenges do we receive from it? First of all, we should bring, I bring mine, you bring your deaf, mute loved ones to Jesus. Especially bring your own deafness and muteness to Jesus. Receive His touch. Remember, we are the man in the story, so we can receive the touch of Jesus. Obey the truth that you hear. Do not ignore it. Kapatid, anong katotohanan ang nadidinig mo ngayon na sinisikap mong huwag pansinin? Anong pagtutuwid ng salita ng Diyos ang naririnig mo na ngayon, noon pa paulit-ulit, pero nagbibingi-bingihan ka kaya? Obey the truth. Do not ignore it. Jesus is truth. When you ignore the truth, you ignore Jesus. James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Siya, huwag lang kayong makinig. Nililin lang nyo lang ang sarili nyo. Kung matapos yung marinig, di nyo na masusundin. Sabi niya, sundin nyo ang sinasabi. Sapagkat yan ang mainam, yan ang mabuti, yan ang tama. Disobedience to God is equated with deafness. And deafness definitely leads to muteness. If we continue to play deaf to God's teachings, then we will become mute and cannot teach. 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So yun daw, ang tinatawag na God of this age, yung mga masasama, ay bumulag na sa mga ayaw manalig. Sapagkat sila na ang naunang nagbulag-bulagan, so binubulag na sila ng totoo. So listen, obey, and you will be free to hear more. And you will be free to say more. Your repertoire will improve. Your vocabulary will be enriched. Because you're able to hear and understand more, therefore you're able to say more. And you'll be understood better. We have to change from glory to glory. Huwag tayong sumaya na hanggang dyan lang yung spiritual level. 2 Corinthians 3:18, we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory. Pabanal ng pabanal, lalong nagiging kawangis ng Diyos, tuloy-tuloy na umaasenso ang paglagong espiritual. Yan ang inaasahan sa atin. At yan ang dapat din nating asahan. So we're here to understand, and we understand to speak well. Can we speak well about God? Can we speak well about godliness? Can we explain beautiful, mysterious, grand things of God? Are we equipped? Do we have the vocabulary? If not, we just must listen some more and practice through obedience. And definitely we will become eloquent if we forever and always and constantly dedicate ourselves to hearing the word of God. So we need Jesus' touch so our ears and tongues may be healed. The way to speaking well is by listening well. Kaya sabi sa James 1:19, my brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak. Dear God, we thank you for your reminders. Salamat po sapagkat mahal nyo kami. Hindi nyo kami pinababayaan. Salamat po, O Diyos, dahil kayo po ay nagbibigay ng paraan para lalo kaming mapaalalahanan sapagkat ang gusto nyo hindi tumigil ang pag-asenso ng aming espiritu. Lumalapit kami ngayon, Panginoon, at nagpapasuri sa inyo. Ayaw naming makinig lang. Gusto namin magkaroon ng aksyon, Panginoon, dahil kami nakinig.
Tulad ng ginawa mo, Panginoon, na paghipo sa lalaking iyon na tinunghayan namin ang kasaysayan. Hipuin niyo po ang aming mga tainga. Utusan ninyo na magbukas ito. Hipuin ninyo ang aming dila, Panginoon. Lagyan niyo, Panginoon, ng inyong kapangyarihan. Let your element be ours, O God, so that we may partake of your essence and we may be set free. Hipuin niyo ang tainga, hipuin niyo ang mga dila ng bawat isa sa aming kailangang mapalaya. Kayo ang pinakamagaling mag-diagnose, kayo nakakaalam ng sitwasyon. Let your spirit be free to move among us, O God, and minister to those who need your ministration in the amount, in the way that you deem best because you know what's best. Inilalatag namin na aming sarili sa iyong paanan. Iniaalay sa iyong aming mga tainga at aming mga dila at bibig, ang aming isip at puso. Paghimalaan niyo po kami. Nananalig kami sa iyo, O Diyos, na kayo'y kumikilos. Linisin niyo po kami at bigyan ng kapangyarihang makarinig at magsalita bilang mga matagumpay, makapangyarihang mga anak mo. Mahango kami, Panginoon, sa pag-apologize, sa paghihingi na lamang lagi ng tawad sa mga tao kung bakit kami mga anak mo, sa aming pagiging kimi, sa aming pagiging mahiyain, sa aming Panginoon pag-agam-agam na sumunod sa inyo. Ipatawad niyo po sa aming lahat. Linisin niyo po kami. And may your glory be ours as we partake of your goodness because of your mercy. Nawa, Panginoon, makita ang refleksyon ng iyong kaluwalhatian sa aming buhay. At makapagsalita kami ng tama dahil nakikinig kami ng tama. Ganon din naman, Panginoon, humihiling kami ng spirit of discernment, na maging bantay ang espiritu ng discernment na ito sa aming tainga, na tanggihan namin ang mga kamalian na gustong pumasok. Tanggihan namin ang mga mali, mga huwad, mga hindi bagay na pumapasok sa aming tainga. Huwag naming pakinggan. Piliin namin ang taong pinapakinggan. Piliin namin ang mga bagay na pinapakinggan, maging binabasa. At nang sa ganon, huwag malason ng aming puso at ang aming isip. Set us free, O God, and may the mighty plan that you have for us happen in our lifetime. Nawa kami kasihan mo, Panginoon, gawin mo kami mga makapangyarihang instrumento ng iyong katotohanan. At nawa, Panginoon, kami man makalaya. At tulad nung tao na pinagaling mo, gumaling kami. Ma-enjoy namin, Panginoon, yung magandang communication with you and with our fellow men. In the name of Jesus our Lord, we pray.